Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Miyerkules, January 29, 2025. Nabasa po natin o narinig natin sa balita na di umano ang Kamara po ay bubuo ng tri-committee upang mag-imbestiga tungkol dito sa mga social media vloggers sapagkat ang aligasyon po dito, particular ni Congressman Ace Barbers, marami daw pong fake news na ipinalalabas itong mga vloggers na to. So, mag-iimbestiga po ang tri-committee ng Kamara tungkol dito sa mga social media vloggers na ayon sa kanya ay walang disiplina, nakakapanira sa mga taong kanilang pinagbibintangan na nakagawa ng kung ano-anong mga gawain, partikular, mga gawain na di ka nais-nais, particular dito po sa mga politiko. At ayon sa kanya, sa narinig natin ng privilege speech ni Barber, siya man din ay naging biktima di umano ng mga vloggers na ito. Ang tinutukoy po ni Congressman Barber sapagkat ito na may narinig lang natin din sa isang vlogger na di umano may isang vlogger na nagsabi na itong Barbers family sa Surigao ay sangkot daw sa mga illegal drugs. So, ibig sabihin, nabanggit daw na sila ay isa sa mga suppliers. So, ayon kay Congressman Barbers, dapat disiplinahin, parusahan ang mga vloggers na ito. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang masasabi natin dito? Well, ito pong gagawin ng Kamara na pag-iimbestiga sa mga social vloggers. Ito po ay produkto particular po ng mga DDS vloggers na kritiko sa pamahalaan ng bangag na Pangulo at ng tiwaling Kongreso na kung saan kasapi itong si Ace Barber, si Dan Fernandez at iba pang mga kasama nila dyan po sa Quadcom. Sapagkat alam po naman natin na itong mga vloggers ay talagang kritiko sa ginagawang pag-aabuso ng kasalukuyang pamahalaan, panggigipit sa mga Duterte, particular sa dating Pangulong PRRD at kay BP Sara. At ganon din po ang pagiging kritiko ng mga DDS vloggers na ito na tinaguri ang DDS laban sa katiwalian ng kasalukuyang pamahalaan ng bangag na Pangulo. So, ang ibig po sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay talagang nais lamang patahimikin ng bangag na administrasyon ang mga vloggers na ito na tumutiligsa sa kanilang mga kabulastugan sa pamahalaan. Kaya po, nagpapakita lamang, lalong-lalo na itong Kamara, itong 19th Congress na ito, specifically itong lower house o House of Representatives, ay talaga pong tuta ng Malacanang upang patahimikin ang mga vloggers na ito nang sa gayon makakapagpasasa po sila ang kasalukuyang administrasyon
sa anumang bagay na kanilang gagawin laban sa sambayan ng Pilipino. Alam po naman natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong itong national budget ng taong 2025, ito po ang pinaka-anomalya o the most anomalous budget in history. At ito po ay nangyari lamang sa kasalukuyang administrasyon. Inamin mismo ng chairman ng Appropriation Committee ng Lower House na si Stella Kimbo. Siya po ay membro ng Bicameral Conference na talagang maraming blank items na pinirmahan ang Bicameral Conference. At ito po ay was filled in by the Office of the President. So in other words, totoo po ang sinasabi ni PRRD na talagang itong budget ng 2025 ay napaka-anomalya po. At itong mga social vloggers na ito ang nag-blow up ng nasabing issue upang ihatid sa sampayanan ang mga kalukuhan ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo. At alam po naman natin na maraming mga vloggers din ang nagnanais o nagsusulong na patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. So as an attempt to silence them, ito pong ginagawa ng Lower House under Dan Fernandez at itong sila is barbers, itong mga corrupt na politicians na dahil sa sila po ay nasusuhulan ng milyon-milyon o bilyon na pera ng kasalukuyang Pangulo, kaya ginagawa po ang lahat ng pwede nilang gawin upang mapatahimik ang mga vloggers na ito na nagsusulong upang ang ating bansa ay mapalaya sa katiwalian, sa malalang kahirapan na kanilang tinatamasa sa ilalim ng bagong o ng kasalukuyang pamahalaan. So ang gagawin po ng Kamara, they are trying to investigate and possibly to pass a law that will control the social bloggers under the guise of putting up a code of conduct among the social media bloggers na kung saan sila po ay mabubusalan sa anumang nais nilang sabihan o sabihin under the pain of penalizing them if they would be criticizing the government. So, ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po nating hayaan na mangyari ito. Hindi po masama ang magkaroon ng code of conduct for the bloggers. Pero ang masama po dito, yung masamang intensyon ng kasalukuyang pamahalaan na patahimikin ang mga vloggers na kritiko laban sa gobyerno. Kaya naman po tayo ay nagiging kritiko laban sa gobyerno sapagkat alam po nating mali ang kanilang ginagawa. Ang kanila pong walang habas na pangungurakot sa pera ng bayan, ang kanilang pagwawalang bahala sa kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Kitang-kita po naman natin, 3 taon na po ang nakaraan, pero wala pa pong makikitang maliwanag na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Bagkus, kitang-kita po natin ang kanilang pangungurakot is syndicated operation between the executive and the legislative. And to a certain degree, even the corrupt members of the judiciary